Magandang araw sa inyo mga kasabong, and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, ngayong video episode na to, wala ko ibang sasabihin sa inyo kundi batiin kayo ng Happy New Year. So, naway naging produktibo ang nakaraang taon nyo, ang 2025, at itong 2026 sana mas maging progresibo ang buhay nating lahat. Kasi ganoon naman talaga ang end goal ng lahat. Yung mas ma-improve natin ang buhay natin sa hinaharap. So, katulad din sa pagmamanok, ang goal natin every year is mas ma-improve ang performance, mas ma-improve ang breeding, mas ma-improve ang farm. So, ako naman, ang ginagawa ko dito sa breeding natin, sa farm natin, taon-taon, iniimbentaryo ko ang alaala, iniimbentaryo ko sa isip ko kung paano nag-perform ang mga manok natin, ano nga ba ang mga special achievements natin or significant achievements. So nakakatuwa na itong 2025 napakalaking blessing para sa atin. Kasi nung January nag-champion ang mga manok natin. Solo champion sa World Slasher Cup ang mga manok natin ng Cock Derby. So, mga manok natin ang ginamit, binili ng Team RCF Balaraw. So, malaking achievement yun para sa akin bilang breeder. And then, so kumbaga, unang parte ng taon pa lang, January pa lang. So, yun ang bungad sa atin. Ito namang patapos ang taon, kumbaga maganda naman ang naging score sa bakbakan. Sa bakbakan national, nag 8.5 points tayo. So perfect 7. Elims, semis saka elims perfect 7 tayo. Pagdating sa grand finals, medyo hindi pa namin talaga gamay ang pointing, ang pagbiyahe ng manok. So nasira mga manok despite na mga winners na yung nanalo. Pero mga dala natin, so okay lang naman yun. Charge to experience, we will come back stronger next time. And then ito ngayon, nung nakaraan, December 29, kakatapos lang dito sa Bicol Wide to, Bicol Wide na ACCG National 7 Stag Derby. So nakapag-champion tayo, 7 points tayo. So kumbaga, from the beginning of the year, we started strong and then we end it stronger. So kumbaga, napakasarap sa pakiramdam na gano'n ang achievement ng farm natin, but we won't stop. So sa operation natin ng farm, ang hinahanap lang naman natin is consistency. So, hindi man mag-champion, at least matalo man, at least consistent ang palo ng manok. Namamalo ang manok. Yun lang naman para sa akin ang importante, para makita ko uniform na ba ang palo ng manok ko, maayos na ba ang performance ng mga tao ko, marunong na ba kami mag-select kumpara sa karamihan ng mga veterano at batikan sa industriya. So, kumbaga, lagi kong chine-check sa sarili ko kung ano yung mga dapat pa namin improve, kung nandun na ba kami sa hinahanap natin or wala pa. So something like that. Kasi breeding is an evolutionary practice. We should evolve. Kasi if we don't evolve, mapapag-iwanan tayo, mapapag-iwanan ang bloodline natin, mapagtatalo na tayo. So para sa akin, ganun lang naman ang breeding. You have to always prepare for what's coming next. So anong nag-dominate na fighting style ngayong taon na to, anong nanalo nating mga manok sa taon na to, anong fighting style, anong bloodline, and then in the coming years, ano ba ang pwedeng maging downfall nila, ano ba yung pwedeng tumalo sa kanila. So paghanda na natin, gagawa na tayo ng pang-counter sa ganon. So something like that. But malayo pa naman yun, pero we are doing already our homework sa ngayon. So sa mga sumusuporta sa atin, maraming salamat. Sa mga nagtitiwala sa manok namin, maraming salamat. Kayo ang inspirasyon natin dito sa farm, kung bakit tayo talaga nagpupursige. So itong buong taon na ito, napaka-productive, nakapag-acquire tayo ng panibagong farm, and by next year lilipat na tayo doon. That is a 5-hectare property. So kumbaga, it's really full of blessings, really full of hard work and smart work, but nevertheless nangyayari, nagagawa natin. So sa mga kapwa ko sa bungero, na nangangarap na magkaroon din ng malaking achievement, na may marating sa pagmamanok,
sigurado kong mararating nyo din yan. Sigurado kong mararating nyo. Sigurado kong may mapupuntahan din lahat ng pagsusumikap nyo. Ano? So, ang kailangan lang natin dito, porsigido tayo, open tayo sa anumang kaalaman na pwedeng makatulong sa atin, nagre-research tayo, at isa sa pinaka-importante, imahinasyon. Dapat gumagana ang imagination natin. Ano na ba ang manok ko next year? In the next 5 years, ano na ba yung manok ko? Ano na ba ang fighting style? Ano na ba ang labanan in the next 10 years? So dapat iniisip na natin kung saan papunta ang direksyon ng sabong, saan papunta ang industriya, saan papunta ang competition para napaghahandaan na natin. Ano? Para napaghahandaan na natin. So sabi ko nga, yung nanalo natin na sa hacks na mga Airwolf sweaters, Bruce Barnett sweaters over Blueface Hatch, so maayos na sila as hacks. Pero ngayon, sabi ko nga, magaling lumipad. Ngayon naman, gumagawa naman tayo ng pang-counter sa kanila. Ng pang-counter sa kanila. Kasi if mapapansin nyo sa Manila, mga manok, stag, lahat lumilipad na. Lahat lumilipad na. So wala ka halos lamang pag nagbanggaan. Wala ka halos lamang pag nagbanggaan. Ito ngayon, it so happens, natuklasan ko naman ang breeding ng Blueface Lemon and Lemon Blueface. So nag-13 wins ang magkakapatid. 13 wins. So walang talo sa unang laban. Kaya happy ako dito sa performance sa mga Lemon Blueface natin at Blueface Lemon. Kasi tinan nyo, sila ang nakapagpa 8.5 sa bakbakan, and then ito sa grand finals ko ng 7 stag. May dalawa na naman ako na laban na kapatid nila na nanalo na naman. So kumbaga talagang sabi ko, very convincing. So that's how I prepare for the future, ano. So pag istagan, iba yung weapon na gamit ko, pag cacks, iba naman ang weapon na gamit ko. So that's how I analyze. And before I say that, kino-confirm ko muna, tinetesting ko muna, ako muna ng gumagawa ng fieldwork kung ano ba talaga, kung tama ba talaga ang jury ko. Kasi kumbaga, until hindi mo natetest, everything is jury, everything are words. So kumbaga, kailangan i-test muna. So sa akin, na-test ko na rin naman, and then I will be loading more of that next year. So gumawa ko ng 10 breeding pen ng mga Lemon Blueface Lemon, para yun ang main weapon ko sa stags. Kasi napansin ko, yun nga, puro na lumilipad ang mga kalaban. Pag manlilipad ka din, wala kang lamang. So alam naman natin lahat sa sabong, bukod sa swerte, kailangan mong hanapin kung ano ang competitive advantage mo. That's why may tinatawag na limado, may tinatawag na dihado. So ang limado, sa mata ng karamihan nakakalamang, kaya limado. So sa sabong ganoon din, sa breeding ganoon din, ano. So ano bang pwede mong ikalamang? Kasi sabi ko nga, karamihan ng manok na yun manlilipad, kaya lang stag yan, hindi pa gaanong marunong mag-isip, gusto lang pumalo ng pumalo. So pag paliparin mo ng 2-3 lipad ang stag, pag hindi sinabayan, hindi na alam ang gagawin. So I'd rather doon ako mag-breed sa manok na pinapanood lang ang kalaban, papaliparin, tapos papaluin sa baba, o kaya naman sasabuy-sabuyan paunti-unti hanggang sa mautay-utay. So doon ako, so kumbaga, gumagawa tayo ngayon ng pang-counter sa mga manok na natural na manlilipad. Pero sa cocks, doon pa rin ako sa manlilipad. Yung opening, yung very strong opening pagdating sa cocks, dapat sa akin yun. Sa stags, kung pwede, dapat umilag muna ang manok bago pamalo. Yun ang tingin kong possible advantage, regardless ng bloodline. So ayun, so tomorrow, January 1, it will be a celebration and Christmas party dito sa farm para sa mga farm boys natin. So may mga konti tayong palaro, naghahanda tayo ng konti, pasasalamat natin sa buong taon, pasasalamat natin para sa kanila. So ayun guys, so I hope maging masaya ang New Year nyo at kasama nyo ang inyong pamilya, at sa mga kasama natin ng mga OFW, Happy New Year po sa inyong lahat.